guys, nandito tayo ngayon sa Chicks ni Otit, ang napaka-successful na 5-star karinderya ng ating kaibigang supermodel at aktres na si Wilma Dasset. Kukumustahin po natin siya at ang kanyang negosyo at aalamin natin ang kanyang kwento ng buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babau's channel. Chicks ni Otit, ang nag-iisang 5-star karinderya ng bayan! Ay, mag-hi kayo, Julius Babaw, baka hindi nyo... Mamaya na ang chika! Mamaya na ang chika! Wala pang order! Hello, kumusta? Bakit naman? Bakit sila nasa labas? Alam mo, minsan talaga, hindi naman talaga kabataan ang entitled. Etong mga to. Wilma, 35 lang kami. Last, diba? how many years ago? Diba? Pag upo, gusto, ginawa ko sari-sari isto. So, naghihintay sila ngayon? Yes, para waiting. Sa magka-table. Okay. Hello? Kumain na ba kayo? Naka-order na? Mamaya na. Asan ang table nyo? Asan ang... Have a seat. Wala pa. Kalma. Bebe, kalma. Don't you worry. Hi, sir. Sino yung grupo nasa labas? Wala pa. Mamaya. Hi! Hello. May pagkain na ba? Sino may pagkain na? Ayan. Hello? Aba! Happy birthday. Halika na, mag-picture na yan. Mag-picture muna. Can I borrow your phone? Smile, Diba? Photographer din! Yan. Yes. Diba? Maaga pa. Maya-maya. Talagang naka-display yung ay pinapalabas mo rito, Yes. Diba? Diba? Mga customer. Hello. Wag ko kayo mag-alala, magpipictorial tayo pag may... wala pang pagkain. Kailangan may pagkain na para makita ko kung kumita na ako o hindi. Oo, may house rule nga pala ako dito. Bawal dito mag-cellphone, mag-tablet. Pag hindi nag-tablet, meron akong reward. Ala. Ayun, nag-iiyakan talaga. Ang house rules ko is no phone, no tablet during your dining. Kasi importante yun eh. Talaga? Oo. No phone? No phone, no tablet. Pwede lang tayo mag-phone pag magpe-picture tayo. But during the dining, even yung mga matatanda, sinisit ako. Kasi parang katwiran ko, ano yung purpose? Bakit kayo nag-dine out as a family? Only dito lang kayo mag-chat? Dito kayo yung mga wala dito, yun yung kakausapin niya. So unfair naman yun. So yun yung mga house rules ko dito. May sign ba? May sign? Wala pa. Okay. Pero ako personal ko talaga, no sinasabi phone. Mo? Yes. Okay. At yung mga waiter ko, alam nila. Yan. Yan yung mga kaaway ko. Pero bibigyan natin ng ice cream. Sige. Diba? Parking nyo. Kailangan maraming parking sa Tagaytay. Requirements nila yun. Yan guys, so hindi kayo mamumroblema sa paradahan. Yes. Sobrang laki. So dahil si Bebe Love ko nga, sabi ko sa'yo, di ba, masyado siyang metikuloso. So hiwa-hiwalay siya. Kagaya nito, lahat ng tangke niya, to keep it safe, nandyan lang siya. Wala siyang kahit anong kasama na kahit na anything na magkukos ng fire. Ganyan siya kaingat. And then, eto naman, eto yung stock area, yan nakalagay, pang dispatching, pang soup, and then eto yung mga gulay, to make sure na lahat
fresh at saka hindi nilalangaw. So nakabukod yung aking yung dishwashing area ko, separate entity talaga siya. Kasi para yung lahat ng marumi dyan lang. Yes. So nandito yung lutuan. So pagdating sa lutuan, eto na siya. Yung grill nakabukod din. Ito yung grill area. So ito ang aming grill. Yan ang aking grill. Etong aking vegetable. O, di ba? Ay, eto yung tropa natin. Bawal mag-init ang ulo. Ano pangalan mo? Jacob. Jacob, bagong panganak ang asawa. Ito unang empleyado. Unang-unang konsumisyon. Kaya ba, boys? Kaya? Basic. Ayan. So, siya ang, sauté, tsaka pansit. Sauté, pansit. Bukod-bukod siya. Ito yung seasoning. Tsaka, tapsilog. Dito yan, mga silog meal. Ito yung dispatching area. Ay yung sumunod doon, ay yung lahat ng fry. Lahat ng prito dyan. Lahat ng gisa doon. Dito naman lahat ng sabaw. Of course, yung kusinero ko dito, tropa to ni Aguinaldo eh. Kasama tong nagwagayway ng bandila. Ganun katagal na yan, ha? Ganun katagal to. Tropa natin yan. So, lahat ng sabaw sa kanya. Bago, isang bawang silog, 2 taps, isang hita, isang pityo. And then dito naman may dispatcher para to make sure na lahat ng order sabay-sabay. Di ba nakakainis magkakain ka sa restaurant yung isa-isa? Tama. So kami dapat dito, pag in-order mo, sabay-sabay. Sabay-sabay agad. Yes. So kaya ganun siya kasi may system kami. O, di ba? Para yes. syempre, marami tayong nakuhang pera ng customer. Dispatching siya. Guys, kasama na natin ang reyna ng 5-star karinderya. Chicks ni Otit. Yan, ang ating best friend, Wilma Dasen. Congrats, palakpakan naman lahat! O, di ba? May audience din pa. Yes! Teka lang. Tayo. Pumalakpak ang lahat ng masaya! O, di ba? Maraming masaya ngayong araw na to, Papa. I love the energy. Yes. Para tayong live show. Uy, congrats ha. Thank you. Donya ka na kayo. Mga 1 linggo pa. Feeling ko 1 linggo na lang malalagpas ako na yung mga Lopez, Goso. Ganon? 1 linggo pa. Huwag naman mga Ayala, baka malampasan mo pa mga Ayala. Mga 2 weeks yun, 2 weeks. Uy, paano mo na-achieve to? Itong ganitong klaseng success sa business. Alam mo, minsan talaga yung magugulat ka eh. No? Sa totoo lang, even up to the present, hindi rin ako makapaniwala. Sa sobrang, yung hinihingi mong kapraso lang, tapos sobrang ang laki ng binigay sa'yo. Pero kasi hindi to nangyari overnight eh. Pinaghirapan. At pinaghihirapan pa rin hanggang ngayon. I mean, kailangan mong i-maintain. So, ganun siya. Hard work, puyat, maraming away sa aming mag-asawa, kung tama na ba yung timpla. Maraming katangahan din. Marami ding sama ng loob. Pero ang pinakamahalaga nun is walang susuko. Hindi kami sumuko, hinayaan lang namin siya. Yes, hanggang sa makilala kami.
At itong business to, nagsimula ito ng pandemic. Pre-pandemic, 2019 of September. Ayan na. Paano nyo naisip na magnegosyo ng ganito? Parang yung asawa ko kasi, sa bahay namin, kinakain na namin to eh. So, lagi namin meron na talaga kaming plano. Pinapatikim namin sa mga kaibigan namin. Pag may party kami, lahat. Up until, meron kaming kaibigan na nagsabi na, alam mo, ilabas nyo na yan. Magtayo na kayo. Huwag kayo matakot. Masarap ang pagkain nyo. So, mag-asawa, nga, no, sige, let's start small. Kaya kami nagtapsihan. Tapsihan muna. Tapsihan na maliit doon sa General Trias. So, may maliit, ang market namin doon yung mga nagbabasketball ng 6 p.m., yung mga nagsusumba. That's why I love them. After nila mag-zumba, kakain sila ng tapsilog plus extra rice. Pagod Kaya pagod sila. So, yun ang market namin. Unti-unti, hanggang sa napapansin namin, dumadami na yung kumakain, nagbukas na kami ng lunch, kasi sabi, magbukas na kayo ng lunch. So, unti-unti hanggang sa naglagay kami ng pagkain, and then March, nag-shutdown. Walang hanap buhay, pero may laman ng freezer namin. So, ako talaga parang, ay, sandali. Lahat talaga, freeze! Ang naisip ko, Diyos ko, 4 yung anak ko, paano kami? Hindi. So, dahil food industry ka, pwede kang mag-deliver. Tsinaga namin. Deliver kami. Nung time ng pandemic, deliver ako ng deliver. Nakamask kami, lahat, vaccine and everything. And then, niraraket ko siya. Siyempre, kahit pandemic, may mga nagbe-birthday talaga eh. Di ba? So, pag gusto mong ako mag-deliver ng food, kinakailangan meron kang minimum order of 10,000 pesos. Magaling ka. Magaling. Marketing. At saka, mukhang pera. Baka magutom ang mga anak. So, minimum of 10,000 pesos, ako magdi-deliver sa'yo together with my, alam mo yung mic na China yung tunog? Yung talagang yung nabibili mo yung may sa online. yung ganon. Isa-set up ko yun, kakantahan kita happy birthday. Tapos kami na rin yung bisita mo. Kami na rin yan, tapos bayad ka sa amin. So, gano'n. So, nung lumuwag na ng lumuwag, yung mga tao, naging curious na sila. Kasi nga, deliver kami, kanya-kanya kami. Walang ano to, pagkain to, kumbaga, sikmura ng pamilya ko ang nakasalalay dito. Hindi ako po pwedeng mag-arti-artihan na wala akong alam sa buhay. Laban kami. So doon kami nakilala hanggang sa may mga vlogger na, wala kaming empleyado, kami lang 6 lang kaming pamilya. 4 na anak ko. Tulong-tulong. 4 na anak ko, kaming 2 mag-asawa. Tulong-tulong talaga. Ang tagal. So kami parang hindi, okay lang yun. Nagtatawanan kami. Minsan nagiiyakan kasi ayaw na maghugas ng plato nung isa. Ikaw naman maghugas. Kasi dumadami na eh. So up until, may dahil nga, of course, gipit pa tayo naman, struggling. May nag-apply sa akin na mute and deaf. Tinanggap ko. Kasi mali, eto lang yung kaya ko ibayad. Mute, pandemic. Ako, kailangan kita, kailangan mo ko. Okay, go. Apply siya, mute and deaf siya, ang naging dishwasher namin. Hanggang sa dumami ng dumami. Ayun yung si Ucho kanina nag-ahay. Yun. Kasama rin yun. Kasama yun. No read, no write naman. Laban na yan. Pasok. Kasi basta ang mahalaga may extrahan. I mean, hindi mo hinusgahan yung kakayahan. What do you expect? Pero in fairness, tahimik ang buhay ko sa kanila. Hindi sila nagsalita eh. Yung pipi, minura ko, nakangiti pa sa akin. Hindi nga pala ako naririnig. Baka ako ipipitingin. Yan, Okay. So, doon, helping others, hanggang sa lumakas, Facebook ako ng Facebook. Hindi ako nahiyang mag-post ng ulam ko, ng picture ko. Hindi, araw-araw. Tsinaga namin yun. And then, kamusta naging income ninyo after the pandemic? During the pandemic, yumaman ako. Kasi Yumaman ka na noon, nung time na yun? Nagbenta kami ng suka. Okay. So, ginawa ko, nagbenta ako nito, tapos marami akong reseller. Mura ko lang siya binibenta para yung reseller, mapatungan nila. So, ang lakas ng order namin. Ikaw gumagawa niya? Yes, kami. Si Orayo nag-sticker. Si Orayo taga-sticker, taga-seal, ako taga-ganon. So, ito nagpayaman sa'yo talaga? Suka. Yes. Yes. Hindi yung restaurant muna, wala pa to eh. Wala pa yun. Ito lang. Suka muna kami. Ang lakas magbenta namin yan. Magkano ganyan? Back then, syempre pandemic yung parang binibenta ko siya ng 100 pesos sa reseller.
Tapos bahala na yung reseller kung magkano niya. Basta ang mahalaga, 100 pesos. Eh kung mag-order sa'yo, 100 bottles, 200 bottles, ay laban ako. Bugbog sarado ka. Ang laki ng muscle ko, kakasalin. Mukha akong pera, walang magre-reklamo. Kailangan ko to. So, yun yung humble beginning mo. You never give up. And kahit hirap na hirap kami, nakukuha naming magtawa ng pamilya. Kasi nga, again, yung nanay nila, komedyante, walang hiya talaga. Pag tanghali ka na, bakit tanghali ka? O, hindi ka magsha-shampoo. Tanghali ka, walang magme-merienda, gano'n. So after the pandemic, kasing-kasing ka na. Kasing. Ay, God is so good. I am blessed. O ngayon, paano nagsimula itong restaurant na to? Then, meron akong dalawang friend. Yung isa ay, puntahan nyo rin yun. Maganda rin kwento nun. Sige. Si Torres Farm, si Eric, mayaman din yun. Kaya dapat yun ang mga kaibigan natin. Si Eric Bailosis, pinush niya talaga ako. Pinush niya kaming mag-asawa. Nung una, sabi niya sa akin, no, mag-invest ako sa'yo. I'll give you this kind of money. Yung iyak ko, pandemic, papautangin mo ako ng 10 milyon. Paano gagawin ko? Paano ko umiiyak ako? Kasi ayokong utang. Naiyak talaga ako. Sabi niya, hindi, taya ko to, may tiwala ako sa inyo, potential. Nakita mo naman yung kusina ko, di ba? Oo, ganda, linis. Oh, yun, nandun lahat yung investment. Invest. Oo, tapos pagdating ng dining ko, nakita mo naman to, puro paluchina, nagtipid na ako nito. Yung mga dangwa-dangwa na yan, mga ano na yan, kyapo-kyapo. So, you really have to hold tight of the money. And yung quality talaga. Dahil si husband mo ay magaling magluto talaga. Magluto. Yun talaga. Ano, talagang ganun yun eh. Yung husband ko, magaling ka magluto. Ako madaldal, magaling ako magbenta. Perfect combination. Oo, perfect. Yung skill mo, tsaka skill ko, perfect tayo. So kinagat mo na? Yung offer na investment? Hindi ako. Yung asawa ko, nakipag-inuman, nalasing umuo. Napasubo. Pag uwi sa akin, yung asawa ko, be, may problema tayo. Bakit? Umuo ko kay paring Eric. Bakit ka umuo? Wala tayong pambayad doon. Iyak ako ng iyak. Until pinaliwanag nila sa akin, no, wala kang utang. Basta you do, open mo yan, i-operate mo yan, do what you have to do. Pero meron di kayong pera mag-asawa? Wala talaga? Siya lang talaga yung nag-invest sa amin. So, tinayo namin to from ground zero. May nagtiwala. Oo. So, dahil kami at gentleman's agreement, nabuo sa inuman, yung asawa mo ay mapahiya, ako din ayoko na. May integridad kami. Kahit kami mahirap, mahalaga sa akin yung kahit doesn't ako, ay das. Mahalaga sa akin yun. So, paano yung kailan nyo mababayaran ang kabuo yun? Yung 10 million na utang ninyo? Hindi na. Bayad na? Grabe ka. Antindi. So lahat ng ito sa inyo na, ha? Sa inyo lahat to. Hati kami, syempre. Of course, investment. Alam mo Pero yan? okay na. Kumbaga, relax tayo, no? Oo, yes. At saka kasi din, ako, I'm glad and I'm thankful. Hindi kasi ako yung taong manidi. Hindi talaga. Alam mo naman, kahit sa ABS tayo noon, kahit ganun lang, ito lang talaga. Alam ko lang yung happiness ko. Alam ko yung hindi dahil ang dami kong pera, suplada ako. Bakit? Kung magkasakit ako, o ayaw ng friend ko, ay no, happy lang ako. So, in how many years Naramdaman ko naramdaman mo yung ginhawa? 5 years? 5 years na. 5 Okay years. na. Kasama ng pandemic yun. Galing, Pandemic. Mabilis. So yun yung sinasabi ko, magtiyaga ka, mag-focus ka, huwag kang tumingin sa iba. Yung kung ano meron ka, meron kayong mag-asawa, dun ka mag-focus. Huwag mong pilitin yung asawa mo maging engineer, kung kaya lang naman talaga maging karpintero. Diba? So kami din, yung lifestyle, even up to the present, even kahit meron, yung lifestyle is always the same. Hindi siya nagbago. Hindi kayo mahilig ngayon, hindi kayo mahilig mag-shopping. Shopping, hindi. Hindi masyado. Travel, yes. Ngayon kasi parang gusto ko yung mga bagay na kaya kong ituro sa anak ko. Yan. Travel kami. Pupunta kami sa mall. Paglabas ko ng mall, wala pa rin akong bitbit. Pero kakain ako. What about abroad? Travel din kayo? Yeah, you know. Yeah. Yeah, talaga? Yeah. Where? Yeah. Where? Vietnam muna tayo. Vietnam. Dito lang muna tayo sa kaya natin. Pero kami, beach goer kami. Beach talaga kami. We camp. Hanggang ngayon. Beach goer. Baka mamaya, hindi mo magugulat, may beach house ka na. May beach business ka na. Resort. Ayoko nun. Parang mas masakit ng ulo. Okay na ako dito. Dito pa lang, hirap na ako eh. Nga, Sa army ko pa lang. Mas lalo ka ngayong sumisikat. Itong negosyo na to. Kasi lumabas siya sa Netflix. I know! Kay Phil Rosenthal doon sa show niya. Yeah. Feeling ko yung nasa likod mo, kaya nandito eh. Oo nga eh. Mga suplada yan eh. Ano naging effect nun nung lumabas yun sa Netflix?
Yung effect personally sa aming mag-asawa, sobrang, yung pag nakita mo rin yung mukha ng asawa kong kusinero, this is a dream come true. Kasi ito yung platform na malaki yung market na matatap namin. So hindi lang yung local market, hindi lang yung social media ko, ito marami, malaki yung tao. Baka yung mga nasa ibang bansa ng mga Pilipino, hindi pa nila through this channel makilala. So ano nag-effect? Ay, syempre. Lumabas siya sa Netflix a few days ago. Alam mo, dumami yung social. dumami yung social climber na kumakain, kagaya na sa Codly mo. Tinan mo. Ayan. Isang perfect example, charot. So, dumami. At yung mga foreigner, yung mga Amerikano, dumadami. Chinese, Koreans. Wow. At may mga suki akong talagang tatanong, why are you here? Facebook only. Facebook only. Mga Korean, Facebook only. Eat. Okay, good. Tapos ako na mag-ano sa kanila. Gusto naman nila. Nabalik. Pagbalik, mas marami na. Mas masakit ng ulo. Good luck sa mga servidora. Yes. At tanong ngayon, paano ka napili na i-feature doon sa show na yon? Sa dami ng mga restaurants sa diba? Pilipinas. So, tsaka feeling ko talaga marami ding nainggit sa akin eh. I'm sure. Siguro sabi nila, iba talaga. Iba din. Okay. So dahil, again, ang market ko, masa, everybody can eat. So happen na yung producer dito sa Pilipinas, may driver, of course, may driver sila. Yung driver, rider, nagmumotor-motor, tropa-tropa, kumakain dito. So nung narinig niya, sa Tagaytay, may alam ako, ito, pangmasa to, ganyan-ganyan. May-ari nito, si Wilma Dasent, binida ng driver sa producer. Si producer, mga Pinoy, siguro, of course, they do their research. That's their job. And then, kumain dito, yung consistency, lahat, everything. Bumunta na dito, sinabi na nga na may vlogger. So, dahil again, yung lola mo, si Phil, ako ba naman, yung utak ko ba abot kay Phil Rosendal? Hindi ko siya kilala. Si Jen Rosendal, kilala ko, yung sa Hot Babes, yan. Tama na. Diba? Tama ako doon. Ang witty ko doon. Hindi mo kilala si Phil? Never seen the show on Netflix? No. Ang pinapanood ko lang incognito, meron akong loyalty ako sa mga Pinoy. Incognito ka lang, yes, yun lang. Pero si mister mo? So, ang asawa ko, palibasa siya kusinero, siya may sarili siyang mundo, meron siyang, di ba pag Netflix, Mami, Orion, ganito, Tito, siya meron siyang gano'n. So sila pala nalonood. Hanggang sa, sino ba yung sabi, ay nga pala, Sumulat, di ba? Sumulat. Nag-email. So binasa ko, ang yabang ko pa. Netflix! Yun na kagad yun. Netflix. Magandang platform. Yan lang ako. Hindi ko pa rin kilala si Phil. So, hanggang yung asawa ko, sabi ko, nga pala, may Amerikano na vlogger pupunta sa restaurant. Iyabang ko pa. Vlogger. Vlogger lang siya sa paningin ko, di ba? Okay. Ganong kababa ang understanding ko. Vlogger, ganyan. Sabi ko, Feed Phil, be? Basta Feed Phil sa Netflix. Talaga sabi niya, ha? Halika, tatanga-tanga ka na naman. So, nila niya ako sa kwarto, binuksan niya yung TV niya, nilagay niya. Yan ba yung sasabi mo, ay! Yan nga! Pati sa picture, siya yung nakalagay. Siya nga! Sagot, buti pala nag-oo ako. Sagot ng asawa ko, kung hindi ka nag-oo, hihiwalayan kita sa katangahan mo. So, fan pala yung husband mo ng show niya. So, sobrang siya yung above all, nung pinalabas, yung yung happiness niya, yung talagang, this is it. I made it. Eto na to. Yun lang ang gusto na. So, kamusta yung pagdating niya rito? In fairness, nagkasala ako sa asawa ko. Bakit? Ang pupogi nung staff. Mga blue eyes, tapos ang tatangkad, tapos mga feet. Ang babango, ang may balikbayan box. Nagwapuan ka doon sa Ay, hindi. Gwapo talaga kahit sila Richard. Tapos may kapatid, no? Yung kapatid. And then yung mga cameraman niya na ang popogi talaga. Yung minsan, dapat doon yung mga cameraman sa Pilipinas eh. Si Phil, kamusta? Si Phil is para siyang Tito. Para siyang tiyuhin mo na... Tito, no? Oo, alam mong cool. Na kalmadong tiyuhin. Kalmado siya. Alam mong playful din. Ano siya? Pleasant. At kakainin niya talaga. Makikita mo sa mukha niya kung ayaw niya, kung gusto niya. Makikita mo. Ngayon, ito nasa harap natin, ito yung mga sinerve mo sa kanya. Sinerve ko kay Phil, yes. So, alin dito yung nagustuhan ni Phil?
Ang nagustuhan niya isang crispy pata. Tikman natin na nagustuhan ni Ay, Phil. naku, kanina pa yan eh. Okay, Pero pag okay hindi yan. masarap, may laon. Crunchy. Okay Talaga? pa. Ang panga, Banga. tuna panga, and of course, the bulalaw. Eto, hindi niya to natikman kasi para sa'yo, especially for you to. Wow, exclusive Yeah! Siyempre, balita ko mahilig ka doon sa pusit. Mahilig mo siya sa pusit? Mahilig. Oo. Saka napansin ko, habang nag-uusap kayo, parang sarap na sarap talaga siya. Oo. Kitang-kita mo eh. Oo, yung Sabi, inasal, no? nagustuhan niya rin, yung Oo. grilled. So what happened when the cameras are off? Happy siya, tuwang-tuwa Happy siya. talaga siya. Oo, nakipag-usap siya sa mga anak ko. Hindi siya yung sabi mo yung maaalangan ka, Masyado, na may parang- star factor. Oo, Wala. Hindi mo, wala. parang meron ka talagang tiyuhin na dinalaw ka. Oo. Ganon siya, even yung asawa, even the staff. Oo. Hindi sila, alam mo yung sabi mo, hindi ka, mga Amerikano. Wala silang ganon. Pag may pupunta sila sa kitchen, magpapaalam sila sa manager. Is it okay? Ano sila? Maayos kausap. Oo, maayos. Oo. Maayos sila, organized sila. Kaya kung sakaling gusto nyo mapanood, yung segment na yun, everybody, Somebody Fit Phil on Netflix. Season 8, hanapin niyo yung Season Manila. Please, Ayun, please. Star na star ka doon. Yeah! Nandun ka sa OBB. Yes! Ano ka napunta sa OBB? Hindi. Syempre, dahil ako nga to. Artista nga ako. Ang ginawa ko, kinaibigan ko lahat ng crew. Pinakain ko sila, pinainom ko sila ng local beer after nila. Oo, yun. Ako nasa OBB. Sila nag-edit eh. Pati editor, no? Pati, lahat sila. Simple editor, no? Sama natin yung babaeng to. Sama natin to. Galing, galing. Diba? Congrats, congrats. Yeah, I love you po. Ang galing-galing mo naman. Grabe, I'm sure marami pa mga tagumpay na dating sa'yo. Sana nga, para You're marami. so blessed. Oo, para marami pa tayong matulungan. Oh, sa tingin mo, saan nagagaling yung blessing? I know that you help a lot of people up to now, Yes, no? yes. I think yung blessing mo, kung paano mo tinatanggap lahat din eh. Paano mo binabalik. Ako siguro blessed ako dahil ako, sabihin man nilang, tsuserang pala ka to. Wala akong sakit. Okay ako doon. May pambayad ako tuition fee. Maglolo na yung anak ko, excuse me. May pambayad ng tuition. Attorney. May yan, ano ko na yun eh, blessing ko na yun eh. Kasi, sabi ko nga, additional feather in the cap. Yes! Okay. Wag nakap na lang. Ganon siya. Kompleto ang pamilya. Nakakakain ng masarap. Nakakapagdagat. Yung sobra, tumutulong. Pagbabalikan mo yung nakaraan, hindi mo nakilala yung magulang mo, di ba? Did you Ang ever meet them? Yung real parents mo? Yeah, ang biological. Of course, I know them. I Okay. met them. Hanggang ngayon, buhay pa ang biological mother ko. Mother mo? Nasa Tagaytay siya. Pilipina? Pilipina. Nasa siya, Olongapo. Ang biological father ko, nasa Amerika, buhay pa din. Okay, eto yung stand ko doon, ha? Kasi, total na tanong mo yan. Kahit may biological parents ako, yung foster parents ko na nangulila ako, sila talaga. Yung puso ko, yung damdamin ko, lahat, kung bakit ako minsan malungkot, pag naalala ko yung foster parents ko. Kasi din ako sa kanila lumaki. Ngayon tatanungin mo ako, yes, they're alive, ang aking biological. Pero wala talagang hindi ko kayang magpaka-plastic na, oh no, I have to take good care of you, you're my responsibility. No, stranger talaga sila sa akin. Pero kakilala mo sila? Kakilala ko sila. Nag-uusap kayo? Yes. In fairness naman sa aking father, walang mintis na Christmas, New Year. Yun yung relasyon namin. Twice a year. Natawag siya. Yan. Yung mother ko naman na Pilipina, pag may kailangan. Yun. Magbibigay naman. May message ka? Oh yes, magbibigay. Mag-share, of course. Pero walang relationship. Kahit silang dalawa hindi sila nag-uusap. Yung Ever since. wala na talaga. Wala talaga. Ang daddy mo ay African-American. Black American siya. Okay. Ano siya eh? Taga Florida siya eh. Oo. So, ganun siya. Saka sundalo ba yan? Busundalo. Merchant Marine. GI Baby. GI Baby, kasi Olonga po. Yes. Olonga po, baby Alam mo ka naman pala. yung mother ko, nasa labas lang ng base. Tapos lumabas ako. Ngayon, alam mo na. Nasa dugo. Yes. So, Yes. lumaki ka doon sa foster parents mo. Yes. They're not well off. Wala, mahirap kami. Mahirap. Mahirap talaga. High school graduate nga ako eh. Mahirap kami, public. Hirap talaga. Kaya alam ko yung hirap. Kaya din ako, parang maingat din ako sa kung anong meron ako. Kasi alam ko yung hirap eh. So, di ba, may nanay ako. So, nung time na yon yung nanay ko, parang heydays niya yon. So, nawala ako. Nang hindi niya na mamalayan.
dinala ko ng lola ko dito sa foster parents ko who happens to be na distant relative nila. So, ganun. So, sa box, preemie baby. Diba? Pito-pito pa. Tinravel all the way from Olongapo going to Cavite. Doon na ako. Baby ka pa, no? Sanggol. Baby. Hindi mo pala nakagisnan. Hindi. Buti na lang din naman. In fairness naman kay mother, kahit na heydays siya, na naparehistro ako. Meron akong birth certificate. Pero Buti si na. nanay mo sa katatay mo? Oo, Yung sila. father. No, yung biological Ay, pa mother rin, ko, sila pa rin. sila, up to now, hindi namin binago. Kasama yon sa, kumbaga sa gift, may kasamang resibo. May certificate. Kumbaga sa aso, ayan na, breed yan. Eto ang certificate niya. Meron. Pero habang lumalaki ka, alam mo, I know. napon ka. I know. Kaya wala akong wala akong masyadong hang-ups. Wala rin ako masyadong bitterness. So, trained yung mind na, mag-isa ka lang, dapat matalino ka, walang tutulong sa'yo. Yung mga umampun sa akin ganun eh. Mga mahihirap kami. Wala kang period na parang, I wanna meet my real parents. Walang ganon. Walang ganon na may cry-cry pa. Wala. Hindi totoo. Oo. Kahit na nakita kami ng nanay ko, yan pala yung nanay ko, no? Okay. Ganun lang. Yan talaga. Yan pala yung nanay ko. Okay. Tapos nung nakita ko yung tatay ko, yun pala yung kalahati ko, no? Okay. Buo na ako. Buti kasi na gano'n, nag-American citizen. Pwede ka, Para saan? Ang yaman ko na, pupunta pa ako sa Amerika. Kasi nung panahon na yun na medyo, alam mo na, medyo hirap pa. Wala. Wala. Noon talaga, I wanted to be somebody para hanapin niyo ako. Kasi hindi ko pinalitan ng pangalan ko. Ako pa rin. Kung natatandaan niyo ako, good. Kung may kamag-anak kayo, good. Wala naman nag-claim. So dead man na. I have my own. So habang lumalaki ka, siyempre iba ka from the rest, no? Yes. Sa mga pinsan ko. Yung features mo, iba itsura mo. Pero paborito ako ng lolo't lolo. Because? Kasi kakaiba nga ako. So pinaramdam nila, showered ako ng love. Kasi alam nila na iba ako eh. Pero sa school, I'm sure niloloko ka. Oo, pero matalino ako. Hindi niyo ako maaaway, magaling ako mag-multiplication, no? Ganon! Lumalapit sila sa'yo, no? Yes. Ayos. Hanggang sa na-discover ka na, para maging model. Siguro, na-meet You ko are so young then, di ba? 19. Siguro ang nanay ko, nagpakita sa akin 23 na ako. Modelo na ako. Kaya parang, Wala na eh. too late. Ay, may pamilya naman ako. Dalaga ako. Masyado na matagal. Masyado nang matagal. Tapos yung biological father ko, na-meet ko siya. Nag-show kami sa Amerika ng QTV. I was 32. Mas lalong kompleto na ako. Buo na ako. Siya nagulat Walang siya. iyakan? Wala. Nagulat. Hindi siya makapaniwala na sikat pala akong artista. Dahil sinabi ko sa kanya, I'm your daughter. O sige, I'll see you. Talaga naman siya with evidence din naman si father. Nung nagkita kami dalawa, nung naloko siya, ba't nagpapapicture yung mga tao, I forgot to tell you, I'm an actress in the Philippines. Gulat siya. Gulat siya. Na-meet mo rin yung mga kapatid mo? Hindi yung kapatid ko, pero yung wife niya. Ang irony, yung wife niya, best friend ng biological mother ko. Oh my gosh. Yes. Pinay din? Yes. Na shoulder to cry on ni father habang si Bestie nagwawalwal. Patay. Shoulder to cry. Ayun. Yun ang bukid mo tuloy. Okay lang naman din. Kasi sabi ko sa kanila, regarding what happened to your past, hindi ko alam. Past is past na yun eh. Saka Hindi ko kayo husga. Diba? Okay Saka ako, naman kinalaman. maganda yung upbringing sa akin, positive lang, hindi ka masamang tao, hindi ka less people kasi ampon ka. Okay na ako doon. So buo na ako, binuo na ako ng ibang tao, so kayo, okay lang. And habang unti-unti ka nagiging successful sa iyong career, tumutulong ka sa foster parents mo. Ano na sila? Nag-migrate na sila. Umalis na rin. Nasaan na? Kasama na yung Papa Jesus. Si Jesus, kinuha na din. Nag-migrate na. Migrated na, yes. But I have, kailangan tumulong. Kailangan mag-share. Yes. Hindi, for example, sabi mo sa akin, pautang 20,000. Wala akong 20,000, pero bigyan kitang 2,000, ha? Okay na to. Huwag mo na akong intindi. Meron naman ako. I help kung anong kailangan. Sa ang husband mo, saan mo nakilala? Sa inuman. Di ba malandi ako, Papa Ju? Papa Ju. Yeah, ganun lang ako. Hindi, malalim ang ano namin. Malalim ang start ng relationship namin ni Bebe Love. Si Bebe Love, friend kami talaga, barkada kami. And then, nagkaroon ako ng second pregnancy. Di ba, nawala din yung tatay. Si Bebe Love siya.
Siya ang kasama ko. Magkaibigan kami na samahan niya ako magpa-check up, drive niya ako. Siya yung shoulder to cry on ko ba? Paano mo nakilala? Sa inuman? Magkaibigan na talaga kami. Barkada. Common friend kami. Yes, barkada. Alam mo naman Hindi taga-showbiz yan? Hindi showbiz. Wala akong naging jowang na showbiz kasi baka i-deny ako. Hoy! Ganun, sa buntis ako doon sa pangalawang anak ko kay Svetlana. Si Beba Labag naman. The whole pregnancy ko, sinamahan niya ako. Hanggang sa mga anak ako. Sabi ko, siguro ito may pagtingin sa akin. Hintayin mo lang akong mga anak. In short, buntis pa ako doon sa isa, lumalandi na ako kay Bebe Lab. Ayun. Nag-develop ka na sa kanya. Yun ang start. Hanggang ngayon, kaming dalawa. At ang trabaho niya noon ay? 22 pa lang siya, hello. 22. 10 years ang ano namin. Yeah. May December affair ba yan? Ang tawag Ang yan? tawag dito ay Cougar ka pala? Yes, mahalin mo ang tita mo. Cougar! 10 years! Yes, pa! Lupit mo. Iba to. Kaya Iba hanggang ka. ngayon, active tayo. 10 years. 10 years. So, bata pa siya noon. Sabi ko nga, Nag-aaral pa ba yan nung na-meet mo? pag-graduate. Lagi nga sinasabi sa kanya, alam mo, Beb, pasalamat ka. Maganda talaga ang pagpapalaki ko sa'yo. Nakatulong ako. Nakatulong ka, ha? Nakatulong ako sa pagpapalaki ka, Bebe. Hanggang sa nagtrabaho na siya, di ba? Yes. Seaman ba siya? Seaman? Nagseaman siya, yes. Cruise ship, barko. Nag-aral siyang culinary. Sinamahan. Sa lahat naman ng ano niya, milestones niya in life. Kasama niya rin ang ano niya, ang auntie niya. Yeah. Ngayon. So doon siya natutong magluto? Lahat, oo. Lahat. Pati yung kalinisan ng kitchen? Oo. And saka din, pag nakita mo si Bebela, personally siya. Maano din siya, ayaw niya ng madumi. Kahit sa bahay namin, wala kaming decor. Para wala nang marumi. Yeah. Ganon siya, ayaw niya marumi. Kaya gusto niya malinis, maayos, masarap. Ayun. So, how many kids do you have now? Blended kami. Si Bebe Lab, di ba, 22 siya, nakilala ko siya, ako 32. Si Bebe Lab, nung 15 years old siya, nagkaroon siya ng anak. 15 years old? Di ba? Mas tarantado siya. So, meron siyang Kuya Harley. Tapos ako, meron akong dalawa. Si Ashana, tsaka si Svetlana. Okay. Tapos kami ni Bebe Lab, meron kaming isa, si Orion, yung bunso. Yours, mine, ours. So ngayon, dahil sobrang busy niyo sa trabaho, paano kayo nakakapaglabing-labing ni Baby Love? Ay, may time! Paano niyo sinisingit yung time? Ay, laging pagising pa lang, let's go, labing-labing. Matutulog na ba tayo, labing-labing? Pero lalaki dapat. Alam mo, ito natutunan ko to kay Lucy Torres. Okay. Matalino to. Uy, Lucy Torres yan. O, sige. Importante to. Sige. Sabi ni Lucy, you make time for what you choose to have in your life. Hindi mo pa pwede sabihin sa akin na gusto mo maging healthy tas wala kang oras. Tama naman. So, I have time for my family, my children, sa negosyo ko, sa sarili ko. Kasi gusto ko maging healthy. Yeah. Kailangan mahaba ang buhay ko or else. Sayang ang pinaghirapan ko. Ibang babae lang ang makikinabang dahil bata pa si Bebe Lab. Oo nga. Kailangan bantayan. Hello po. So you make time. Morning people pala kayo, morning. Kahit anytime. Anytime. Afternoon, oh my God, if you want it, you go get it. O mamo ha, narinig mo yung advice niya ha? Sabi nga, kalabet penge, pagkalbet pahingi. Yan, bigay. Kaya naman napaka-healthy na kanilang relationship. Yes, ay sa mag-asawa kailangan nyo. I mean, hindi sa pagiging bastos natin. Pero importante yun because that's the only thing na kayong mag-asawa lang ang ginagawa nyo yun sa isa't isa. Hindi pwede kami sa driver yun. Labo yata nun. Hindi pwede kami sa... Kapit-bahay. No! So, importante yun sa mag-asawa. Nakakatulong yun to strengthen more yung relationship. Okay. Para hindi mahanap yung asawa niya ng ibang butas, no? Easy! Aminin niyo, kinikilig ka kay Julius Baba. Kapatid, maasim ka pa. May asim pa, may asim. Ang asim. Sige, ano yung mga yan dyan? Ay, okay. okay. Ito yung mga decor na nasa bahay. So itong mga to, of course, yung mga dangwa, yung mga reject. Doon sa may Dapitan Arcade. Yan. Nukuha ko yan. So itong mga, pag makita mo yung mga antique, yan talaga galing yan sa bahay namin. Talaga? This one, binigay ito sa akin ni Papa To. Si Papa To is a
lolo siya, tatay siya ng tropa ko. Siya rin ang gumawa ng lahat ng chairs and tables namin. Kahit doon sa original. So sabi niya, regalo ko sa iyo to, ang takore, para swerte ka. Eh si Papa to, matigas ang ulo, nag-inom na nag-inom, ayun, kinuha ni Papa Jesus. Kaya niligay ko siya dyan. Ayun. So para, to immortalize yung kanyang memory. Yan. Ito mga to? Ito, bag ko to. Sana, in fairness, hindi pa nawawala. Oo. In fairness, hindi pa siya nawawala. Sa pag nakita mo yung mga... Bag mo yan when? Nung dalaga pa ako. Nung dalaga ka pa? Nung dalaga pa ako, bag ko na siya. So parang, pag nakita mo rin kasi parang ang cute naman din, nakikita mo sila. Eto, galing sa platera ng lola ni Bebe Love, ni Jerry. Yan. Yan, yung mga takoriko. Yan. Ito naman, ano ito mga to? Mga different kind of chopping board. Ito naman, different kinds of shades. Hello, hello. Yan, pero mga tao sila, mga naka-shades lang Oo sila. nga, women in black pala to. Yes, Oo. yan. Oo. So pag nakita mo siya, and then, yung mga yon, mga talagang ano siya, antigo. Oo. Kaya ako tinaas kasi kumukonti na. Ako naalala ko yan, yung ano, may dalawang tao sa Yes. plato. Yes. So guys, so yun o. Yan yung mga platera ng Yung mga uso lola. noon. Yes, mga antigo talaga siya. Oo. Yes, kaya tinataas-taas ko kasi minsan kumukonti. Yan. So pag nakita mo na, yung mga kutsara, tinidor. Naman, sa mga junk shop ko naman nakukuha yan. Mga kutsara, tinidor. And then mga antigong, antigo talaga yung mga, cup. Yeah. Lahat yan. And then, of course, si Mother, mayaman to, tropa natin yan. Ay, sorry. Sorry. O yun o, may magazine ka pa. Yan. Beauty of Brown. Yes, sa Allure magazine niya. Oo, yan show. So, yun lahat. Wow. Itong side na to, galing junk shop yan. Yan na. So yan, to mga junk shop lady ako eh. So pag nakita mo yung mga false window ko, yung mga grills, galing yan sa junk shop. Yeah. Tapos pinipinturahan ko lang. And then yan, nilagay ko siya dyan. Yeah. O diba? In short, basurera talaga ako. Sorry. Buti nga hindi ko siya napulot. Sorry. Diba? So yan siya, yan yung mga decor. Pag nakita mo naman tong aking, itong nagpapanggap kong, lampshade. Oo, ganda. Sa bahay ni Lucy Torres, makikita mo yan sa CR nila. Basurahan niya yan. Tapos dun sa bahay ni Gretchen Barreto, nakita ko rin siya. Lagyan niya ng paso. Wow. Tapos sabi ko, parang maganda. Ginawa kong decor. Talaga? Yes. Galing. Ginawa ko siyang decor. Maganda, in fairness. Naman. Maganda. Ang tawag dyan ay social climber. Binibigay. Paano binago nito yung buhay niyo? Kung ikukumpara mo before, na medyo hindi pa kayo masyadong Alam mo, dahil nagkaroon kami, parang feeling ko kaming mag-asawa, it's a must na dapat mas lalo tayong maging humble. Kahit sa mga anak ko, hindi. Kakamping pa rin kami, hindi pa rin kami nagre-resort. Yes. Pagkakain kami sa labas, parang minsan, pag nakita ko, nagbayad kayo ng ganyan, next week hindi lalabas. Papakainin ko kayo sa bahay, lulutuin ng daddy nyo. Ganon kami. So, mas lalo kami naging tipid, mas lalo namin pinanghawakan. Kasi again, parang marami akong matulungan. Diba? Again, ang dami kong staff, ang dami nilang problema. Anong profile ng mga staff mo? Ang mga staff ko, 1, marites ng barangay. Okay, marites na barangay. Delikado to. Magre-report to sa barangay, ha? Of course, favorite chinichismis. Lagi maraming... Alam na nagpunta ako rito, mamaya. Sa mga mothers, most of my staff mothers. Mothers? Dito, meron akong 2 ex-convicts. Oh my Yeah, gosh. ano sa loob? Ano naman kaso ng mga yan? Hindi na, attempted pa lang naman. Attempted? We give them chance and opportunity. Tama naman, maganda yun. Pioneer ko sila dito. Okay. Mula na nagbukas ako dito, sabi niya, Ma'am, ikaw lang tumanggap sa akin, wala ka ng choice. Sa'yo na ako hanggang tumanda ko. Kahit daw bigyan ko siyang termination letter, pupunitin niya sa harap ko at mag-i-in siya ulit. Okay. Matindi. Ayun, ganun naman sila. Mga PWD meron ka rin? Meron din ako. Meron akong mute and deaf nasa baba. No read, no write. May seniors. May seniors din. May mga Galing. seniors, yes. Bihila ako. Kumukuha ko ng mga part-timer ng mga college. Pero yung mga regular ko, most of them are mothers. Kasi hindi ko kailangan ng beautiful kung ito ang mga liligpitin. Hindi, kailangan ko ng worker. I need worker,
You need job, let's work together. Kasi meron ng beautiful. Ay, yeah, ako lang. Bawal Meron masyado, eh. ma'am. Dapat Yeah. walang competition. Yeah, yeah. So what's next for you? I wanted to put up one more. One more branch. Oo, one more branch. Kasi sa mas malayong lugar naman. Para doon naman ako makakuha ng mga taong ma-help mo. Dito kasi I have 63 eh. 63 employees. Yeah, 63 employees sila. So, even yung mga dishwasher ko, hindi kinakailangan may alam sa quantum physics. Hindi. So, gusto ko lumipat sa ibang lugar kasi baka doon may mga makuha rin akong tao na kailangan ako at kailangan ko din. At tulong-tulong. Tulong-tulong. Ganito rin, restaurant din ang tatayo. Oo, karinderya pa din. 5-star karinderya. 5-star karinderya. Yes. Kung magtatayo ka ng business, dapat necessity. Bakit ka ba 5-star karinderya? Siyempre, di ba usually pag karinderya, turo-turo. So kami karinderya style, pero nakaplato ka, plated ka. At again, ang inilalaman ko dito is yung quality ng food ko. Mura, maganda quality ko. Kaya 5-star siya. Yan. Hindi ka na ba babalik sa showbiz? Babalik ako. Pero gusto ko ikaw na yung leading man ka. Meron tayong mga kissing scene, ganyan. React si mamo. Ay, sorry mo. Ay, may suki ko yan mo. So, mag-showbiz ka pa rin, ha? Oh Hindi ka yes, titigil. kailangan. Kailangan. Kasi alam mo kung bakit. Pag meron, again, ito yung sasabi ko, ang isang negosyo pala, pag may mukha, madaling makilala. Since may personality ako sa showbiz, madali kong nabebenta yung pagkain. Importante pala yun. What about modeling? Wala na. Wala na. Yung anak ko na yun, si Ate Asiana Ano na ba modeling anak mo ngayon? Si Ate Asiana, but of course! Wow! Si attorney. Oh my gosh! Si attorney. May pinagmanahan, no? Ayan, no? Si attorney. Galing! So, habang nagmo-modeling siya, nag-aaral siya ng law? Yes. So ngayon, pag may school siya, school ang priority niya. Pag wala siyang school, yan, aura-aura din siya. Oo, galing. Diba? Galing. Kasi edad to ni Antonia. Talaga? Yeah, 22. Nice. Diba? Tama. Anyway. Mamu, si Ate Asiana. Model na. Wala, dito lang yan. Maya-maya nandito na yan. Alright. So, Wilma, invite mo na yung mga viewers natin sa iyong restaurant. Please, lagi niyo pong tatandaan, pag kumain kayo dito sa aking restaurant, yung pera niyo mapupunta sa bulsa ko. Charot! Dito lang po yan ang nag-iisang 5-star karinderya ng bayan na globally renowned. Yeah! Globally na, no? Ako lang nag-claim. So dito po yan sa Tagaytay, along Mahogany Road. And meron din po kami sa General Trias City, sa Cavite, sa Midland. Ang pangalan po namin ay Chicks ni Otit. Huwag po kayo magkakamali. Otit. Huwag niyo papalitan yung unang letra, magkakamali na tayo. Tama. Delikado, no? Delikado na. Masa-censor tayo. Chicks ni Otit, 5-star karinderya, General Trias Branch, and Tagaytay City Branch. Ayan. Thank you so much. I love you. Congratulations. Kumain ka na. Sa iyong successful na business. Paiinit ko. Okay, thank you. Narito tayo ngayon sa paborito naming restaurant dito sa Silang Cavite, ang LZM. Teka na, pasok tayo. Aling Seni! Antay sa'yo. Si Aling Seni, guys, ang may-ari ng LZM. Nanay, mukhang parang pupunta tayo ng simbahan na, ya. Ikaw nga, may sabi niyan eh. Ipakita mo sa amin yung mga picture namin noon, Ayun, Tinan nyo. Ayun, Guys, tinan nyo, Dapat ipakita mo sa akin yung dalawang bata. Wala na. Dalagat binata na yan, Kahit Nay. dati isama mo. Para makakita Next time. Halika, tinan nyo yung mga picture namin, ha. Ayan. Ayan kami noon. Tignan mo yung mga anak niya, no? Nag-aalaga ako dyan. Andun pa. Oo. Maliliit yung mga bata niyan. Yeah, maliliit pa yung mga bata. Pumupunta na kami rito para kumain. 20 years old na ho itong panganay namin. Tapos meron na kaming bunso, 15 na ho yun. Yes. Ito. Yan, oo. Yan. Tignan mo. Yun ang panganay mo, di ba? Yes. Ayan ako. Ayan si Mamontin. Ayan si Aling Zeni. Ayan si Antonia. Si Tony. Ang dami ng celebrity rito nagpunta, guys. Nandiyan, tinan nyo. Chris Aquino. Madami Ayan, nang wala. kasama si Madami Aling nang Zeni. nawala. Lia Navarro. Ang ating kaibigan.
Ayan. Mga Revilla. Nagpunta Diba na rin si dito. Gary Leasing patay na rin? Na Yan, Johnny Delgado. ninanakaw-nakaw nga yan. Si Eddie. Ayan, nandiyan pa si Eddie. Eddie. Joey Marquez. Hanggang ngayon, napunta pa si Joey. Sino? Art and Sylvia. Si Art, saka si Sylvia. At kasama na kahaw natin ang may-ari po ng LZM, si Aling Zenny Kaliskisan Ansiro. Aling Zenny, kamusta ka na? Buti naman. Kamusta na po ang LZM? Isa po Okay sa mga naman. pinakasikat na restaurant sa Silang Cavite. Okay naman. Okay naman. Ilang branches na meron kayo? Sa mga ano ko lang, sa Tagaytay, Ah. sa Alabang, sa Novali. At ang LZM ay kilala sa mga pagkain nasa harap po natin. Siyempre, bulalo. Saka, itong bangus na to, itong fried bangus. Napakasarap, Aling Zenny, nito. Binabalik-balikan ko talaga yan. Marami talaga nakakagusto niyan. Oo. Ang bangus na yan, Dagupan, hindi Batangas, hindi Cavite. Oo. Talagang Dagupan. Pero may something different ho doon sa bangus eh. Hindi ho yung typical na parang dry na daing. Di ba? Pag binuksan mo yung bangus, daing, medyo matigas yung laman. Ito, ang lambot. Kasi yan, kung kami magprito niyan, Oo. deep fried. Kami talagang kailangan niyan lubog. Lubog na lubog talaga. Sino po ang mahilig talaga magluto sa inyong mag-asawa? Ako lang. Kayo talaga. Bata pa ako mahilig. At saka ako, kung baga may nahiligan kong magluto, yung basta ako nakakita, kahit sa TV, kahit sa mga handaan, pag uwi ko sa amin, nagustuhan ko ang lasa. Sa lasa, nagkakatalo. Pag nagustuhan ko lasa niya, pagdating ko sa bahay, gagawin ko na. Saan ang galing yun, yung talent na yun? Ewan ko ba, sabi ko sa'yo, wala ako natapos, grade 6 lang. Ay, talaga. Pero ang nanay at tatay niyo, mahilig talaga magluto. Nanay ko. Nanay mo. Ano ang mga pagkain niluluto ng nanay mo? Yung mga pagkain din, mga sanda, mga menudo, mga ano, ganun, mahilig. Ay, Ay, naku, don't go up. Huwag ko lang muna natin yung bunso. Papansin tong pusa na to eh. Nagpapansin si I told you, Aling Zenny. Mukhang nagseselos yata dahil nag-uusap tayong dalawa. Gusto niya Ayun. sumali. Gusto makisali. O gusto sumali sa interview. Ayun. So nagluluto si nanay. Oo. Minudo, gano'n. Oo. Ano pa? O yun, lahat ng klaseng minudo, yung katulad niyang mga murkon, butido, marunong akong magluto niyan. Ngayon lang nagagalit yung anak ko, matanda na raw ako. Huwag ako magpakahirap. Nung araw, kung magawa ako ng murkon, alam ba kung mga 50-50. Ay, gano'n. Wow. Nung medyo, dito na, talagang mapakabili murkon ko. Mahilig talaga kayo magluto, no? Oo, tsaka ang murkon ko, talagang ika nga, kasabihan, sarsar pa lang, ulam ka na. Ay, talaga? Wala, kahit hindi mo di kain niyang karne. Kasi yun, panay taba at atay na giniling. Ngayon pa nagluluto pa rin kayo niyan? Pag Na murkon? gusto kong magluto, pero ngayon ayaw ng anak ko, matanda na raw ako. Dati maliit lang yung restaurant. Hindi, ito na rin. Ito na yung, nasa tayo ngayon, ito na yung simula. Yung Kasi itsura niya. meron kaming golfers na nakain dito. Suki nyo. Okay, suke. Sabi, Nay, punta kayo doon sa kanto ng papasok ng golfer. Kako, bakit? Magbili kayo ng price. Kako, ba, hindi ko na kaya. Kasi ako pa mamalengke, ako pa magluluto, ako pa lahat. Hindi ko na kaya. Yung unti-unti. Yun ang pinagsimulan lang. Hanggang Yun sa lang. kubuha ko ng ilang tao. Tapos, naging parang word of mouth. Yun. Yung mga mga dayo, Tsaka kumakain. yung mga kumakain. Golfers. Golfers. Yun. Oo. Yun lang. Wala akong mga... Imagine ho, nung mga panahon ho na sumikat yung LZM, wala pa yung mga vlogger nun. Di ba? Wala pa mga nagbablog na tumitikim ng mga pagkain nyo. Puro mga walk-in lang talaga. Saka yung mga nasasabihan, no? Mga golfers yun. Oo. Nagpalagay mga sinang ng bola dyan na bilog. Yung naka-discover sa amin. Yan, sarap na pagkain nyo. Pumunta ka sa kanto ako. Bakit magbigay ka ng... Nako, hindi ko na ho kaya. Ako pa nagluluto. Ako pa mamamalengke. Akin lahat. Hindi ko na ho kaya. Siya ang nag-ano. Sabi nga, bola. Naglagay ako ng bola. May pangalang welcome, golfer. Yun lang. Yun lang.
Kaya nung mamatay, ang pasasalamat ko sa matandang yun, namatay na naman. Naku, pansit mix. Isa rin ho ba sa mga specialty to, Tay? Hindi, okay na yan. Pag ito, bango, saka yung mga pakbit yung ano. Oo. So, nung nagsisimula pa lang ho kayo, nandiyan na yan, mga putahe na yan. Oo naman. Titikman ko na, ya. Dahil mukhang napakasarap. Walang pang sabi pa lang kalamansi. Oo. Oo nga, no? Napakalamansi. Oy, kalamansi, Ito, ate. Tay, ito. Meron. Nalagyan natin kalamansi. Yan. Kaya sabi ko, ayun, pinagkaubos siya hanggang sa... Matak mo naman trabaho ng araw, ha? Ako pa magdidibo ng bangos. Ako pa nag-slice niyan. Bago pa, tapos pagkadibon, saka ako pa magluluto. Kaya... Ikaw lahat? Ako, kaya naging pasmado na ako. Oo. Ano po ang plano ninyo dito sa ano na to? Sa restaurant na ito? Wala. Kung sinong gustong humawak pag ako'y nawala, hindi bahala na sila. Napag-uusapan nyo na rin ho yun? Hindi pa. Hindi pa. Sabi nga, ang dami nang pakilala sa akin, 30 years na silang bumalik. Yung pa rin ang lasa, hindi nagbabago, sabi sa akin. Tapos meron pa dito, yung sa orphanage, hindi dito araw-araw may natutog sa orphanage. Pumunta dito nung isa raw, tingin ang tingin sa akin. Sabi kasi, ba nung hindi makatest, lumapit sa nanay, hindi niyo ba akong kilala? Sabi ko, hindi. Sino ka ba? Kami kayo batang natulungan niyo, sabi sa akin. Kung hindi gawa niyo, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko. Napaluha ako talaga sa to. Sabi ko, meron palang gano'n. Sa tagal ng panahon, nakikilala ka pa. Maliliit pa kami bata, nasama kami tumutog. Araw-araw nakakanta sila, nagsasayaw, natutog. Pinapayagan ko sila dito. Sabi ko, hindi gawa niyo, hindi namin mararating kinalalagyan na. Isa mo, alam mo, 3 na anak. Wow! Nakatuwa naman, no? Oo, 30 years na bago niya. Talaga hindi ko nakilala. May mga suki kami pagkakain dito. Hoy, di ba ka tatandaan? Sabi ko, hindi po. Sino po ba kayo? 30 taon tayo bang nagkita? Laging ganun sinasabi nila. Ang tagal na pala ako nga. Oo. Kakatuwa, no? Oo. Parang kahit na ikaw napakasarap sa pakinggan at para bang nakakasalagaan ng puso yung binabati ka pa kahit na ilang taong kayo hindi nagkikita. Sila ang nagpapakilala. Kung gusto niyo sabihin sa kanila? Buong puso ako nagpapasalamat sa mga customer ko na hanggang sa panahon itong ako yung matanda na ikilala niyo pa ako. Sa hanggang 30 taon tayo hindi nagkikita. Pag nakita niyo ako, nakikilala niyo pa rin ako. Hindi niyo ako nalilimutan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Nay. Maraming salamat din sa pagbibigay sa amin ng ganitong uri ng mga pagkain na hindi namin makalimutan at naging bahagi na po ng kasaysayan ng aming buhay. Ito hong inyong mga pagkain dito. Okay. Salamat din sa inyo. Thank you, Nay. Maraming salamat po. At sana po marami pa hong dumating. Naalala ko yung mga anak mo pagka kinakain na doon. Yan, di ba? Karga-karga ko. Tintin, halika dito. Ito hinahanap ko. Ano ka ba? Oo nga. Oo, yan na. Akala ko hindi ka kasama. Tayo, huwag ka lang tumayo. Diyan ka muna. Kaya ilipat natin to doon mas malaki siya doon. Sabi ko akin, Nanay, bahagi siya ng memory natin. No? Ng history ng ating pamilya dahil nakailang beses na ho kami kumain dito sa LCM na napakasarap po talaga. Dalagat binata pa kayo, nakain na kayo dito. Totoo yan, Nay. Diba? Nay, just in case may mga interesado ho, siguradong marami po interesado. Paano po sila pupunta rito? Bigay po natin ang address, Nay, ng LCM. Bypass. San Vicente Bypass. San Vicente Bypass. Ano pa ba? Silang Cavite ba tayo? Silang Cavite pa rin. Silang Cavite, yan. Or, hanapin nyo po sa Google. Makikita nyo naman po, LZM. Bisitahin nyo po ito at subukan nyo. And you be the judge ng sarap ng pagkain po nila. Salamat. Nay, thank you. Thank you po, Nay. Thank you. Mabuhay ka, Nay. Mabuhay ka. Hello there, teammates! Kasama ko na ngayon ang bilyonarya ng taon. Hoy! One week na lang. Bilyonarya na siya. Yes! At nandito kami sa
Chicks ni Ni- Otit. Yeah. Ikaw ang chick. Yes, siya si Otit. Singular. Yan si Otit. Ayan. The Secrets of Wilma. Yes, Pero yes. ngayon naman tayo sa bag raid. Bag, yeah, Kasi I alam mo just maraming marites sa channel ko. Gustong-gusto nila lagi yung alamin, i-marites. Ano ba naman ang bag ng mga celebrities? Yan. Okay, sa lahat ng celebrity, Yan. ako yata ang hindi masyadong mahilig sa mga looks. Branded, actually. Alam mo yan ever since. Pero ako, I make sure, dahil again, mga, papunta na tayo ng golden. Yeah. For what reason? Gusto ko ng mga malalaking bag kasi marami akong nilalagay. Yun na. Yan. So, ito, dugtungan mo na lang to, Wilma. Wilma doesn't blank. Oh, Wilma doesn't please like and subscribe. Ang hindi mag-like at hindi mag-subscribe, nakaw! Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, Love Mist, and Kiss Me Red sets. To order, email tonybbabaw@gmail.com.